Mong dahilan kung bakit ka ayaw ng iba, hindi mo ito kasalanan. Bago tayo magsimula, gusto ko munang linawin ang isang bagay. Hindi lahat ng ayaw sa iyo ay dahil may nagawa kang mali. Minsan, hindi ikaw ang kinamumuhian nila, kundi ang kinakatawan mo. Ang iyong kalmado ay banta sa kanilang kaguluhan. Ang iyong pag-unlad ay naglalantad ng kanilang pagka-stagnate. Ang iyong mga hangganan ay parang pagtanggi para sa mga taong sanay na laging may access sa iyo. Kung nagtataka ka kung bakit may mga taong bigla na lang lumalamig o kaya naman ay naiinis sa'yo kahit wala ka namang ginagawa, para sa'yo ang video na ito. 1. Hindi mo hinahabol ang lumalayo. Ang pinakamabilis na paraan para magalit sa'yo ang ilang tao ay ang hindi mo paghabol sa kanila kapag sila ang lumayo. Hindi ka nag-double text. Hindi ka humihingi ng paliwanag. Napapansin mo ang distansya at hinahayaan mo ito. Para sa taong emosyonal na malusog, ito ay normal at respeto. Pero para sa taong insecure, ito ay parang pagtanggi. Sanay silang ginagamit ang katahimikan para kontrolin ka. Kapag hindi ka naghabol, nasira ang laro nila. Nagagalit sila dahil ang iyong kalmado ay naglalantad ng kanilang manipulative na estratehiya. Hindi mo sila nawala. Na-reveal mo lang kung sino talaga sila. 2. Hindi ka nag-overshare. Hindi mo ibinubuhos lahat ng trauma o problema mo sa unang pagkikita pa lang. Hindi mo ibinibigay ang iyong takot at kahinaan para lang may maka-appreciate sa'yo. Pinapa-earn mo muna ang access sa iyong mundo. Para sa mga taong nakukuha ang maling intimacy sa pamamagitan ng tsismis o pagbubuhos ng problema, ito ay parang pagsasarado. Tinatawag ka nilang malihim o malamig dahil hindi mo sila binibigyan ng access sa iyong inner world. Ang totoo, marunong ka lang mag-ingat. Hindi mo kailangang ibigay ang iyong kwento sa taong hindi naman talaga mapagkakatiwalaan. 3. Hindi ka basta-basta nai-impress. Hindi ka pumapalakpak sa yabang o sa mga titulo ng iba. Hindi mo pinapalaki ang ego ng tao para lang maging maayos ang usapan. Para sa taong insecure, ang iyong neutral na reaksyon ay parang pagmamataas. Kailangan nila ng validation. Kapag hindi mo ito binigay, pakiramdam nila ay hinuhusgahan mo sila. Ang totoo, hindi ka lang nai-impress sa mga bagay na panlabas lang naman. Mas tinitignan mo ang karakter, hindi ang kayabangan. 4. Pumipili ka kung kanan mo ibibigay ang iyong enerhiya. Hindi ka na lang pumapayag sa lahat ng oras. Hindi ka na sumasagot sa tawag kung alam mong ikaw lang ang gagamitin. Hindi ka na basta-basta sumasama sa lakad na alam mong magdadrain lang sa'yo. Para sa mga taong sanay na laging available ka, ito ay parang pagtataksil. Sasabihin nila na nagbago ka na o makasarili ka na. Ang totoo, natutunan mo lang na ang enerhiya ay may hangganan. Hindi mo na kailangang sunugin ang sarili mo para lang painitin ang iba. 5. Hindi ka nagbabago depende sa kausap mo. Pareho ang trato mo sa janitor at sa presidente ng kumpanya. Hindi ka namamaliit at hindi ka rin namamalaki. Para sa mga taong sanay na nag-a-adjust ng ugali para maka-survive sa lipunan, ito ay nakakabahala. Hindi ka nila mabasa. Hindi ka nila makontrol. Hindi ka nila malalagay sa isang kahon. Ang tawag nila sa iyo ay mayabang o suplado. Ang totoo, ikaw ay totoo lang. Hindi ka nag-aaksaya ng oras sa pag-arte. 6. Hindi ka sumasali sa tsismis. Hindi ka nakikipag-bonding sa pamamagitan ng paninira ng iba. Hindi ka nag-a-add ng gasolina sa apoy. Para sa mga taong ang tsismis ang nagiging pandikit ng kanilang pagkakaibigan, ang iyong katahimikan ay parang paghuhusga. Naiisip nila, kung hindi niya kinukutya si A, sigurado ako kinukutya rin niya ako kapag wala ako. Ang totoo, hindi mo lang kailangan manira ng iba para makaramdam ng pagiging kabilang. 7. Komportable kang mag-isa. Hindi ka natatakot sa katahimikan. Hindi mo kailangan ng kasama 24/7 para maging okay. Para sa mga taong takot sa sarili nilang mga iniisip, ito ay nakakatakot. Ginagamit nila ang atensyon ng iba para takasan ang kanilang sarili. Kapag nakita kanila na masaya kahit mag-isa, ipinapaalala mo sa kanila ang bagay na tinatakasan nila. Tatawagin ka nilang anti-social. Pero ang totoo, ikaw ay self-anchored. Hindi mo kailangan ng ibang tao para makumpleto ka. 8. Nakikita mo ang totoo sa likod ng arte ng tao. Hindi ka basta-basta naniniwala sa mga paawa effect, sa pagyayabang o sa pagpapanggap ng kabaitan. Hindi mo kailangan sila i-confront. Nakikita mo lang talaga. Para sa mga taong ang buong buhay nila ay isang performance, ang iyong pananahimik ay isang banta. Nararamdaman nila na hindi ka nabubulag sa kanilang mga mata.
Hindi nila kayang i-manipulate ang taong hindi nai-impress sa kanilang palabas. 9. Pinili mong maghilom, hindi manigas. Hindi mo hinayaang maging bitter ka dahil sa sakit na dinanas mo. Hindi ka naging masama para protektahan ang sarili mo. Para sa mga taong ginawang sandata ang kanilang sama ng loob, ang iyong kabaitan ay nakakapanghina. Kailangan nilang paniwalaan na ang mundo ay masama para i-justify ang kanilang pagiging masama. Kapag nakita kanilang gumaling at naging mas mabuti, sinisira mo ang rason nila para manatiling bitter. 10. Ikaw ay isang salamin, hindi mo kailangang magsalita ng masama. Ang simpleng pagiging matatag, malinaw, at totoo mo ay nagpapakita sa iba ng kanilang sariling pagkukulang. Kapag nakaupo ka lang sa kalmado, napapansin ng taong magulo ang buhay ang sarili niyang kaguluhan. Hindi ikaw ang may problema, ikaw lang ang nag-highlight ng problemang ayaw nilang harapin. Ang tawag nila sa iyo ay masyadong seryoso o nakaka-pressure. Pero ang totoo, hindi pa lang sila handang harapin ang sarili nila. Konklusyon, wala kang kasalanan kung bakit ka ayaw ng iba. Hindi mali ang iyong kalmado, ang iyong boundaries, o ang iyong paggalang sa sarili. Ang totoo, may mga taong ayaw sa'yo dahil salamin ka ng katotohanang hindi pa nila kayang tingnan. Ayaw nila sa'yo dahil ayaw mong makipaglaro sa mga laro na ginawa nila para kontrolin ang iba. Ayaw nila sa'yo dahil may lakas ka na maging totoo, at iyon ay nakakatakot para sa kanila. Huwag kang lumiit. Huwag kang humingi ng tawad dahil pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan. Hayaan mo sila kung ayaw ka nila. Ang discomfort nila ay hindi mo responsibilidad. Ang responsibilidad mo ay mabuhay ng totoo, maghilom, lumago, at manatiling matatag. Ang mga taong para sa iyo, ang malulusog, ang totoo, ang handa sa lalim, sila ang mananatili. At ang mga umaalis, hindi mo sila kailangan panghawakan. Tumayo kang matatag, manatiling kalmado, at huwag, kahit kailan, humingi ng tawad sa kung sino ka talaga.